Ang nakaraan, dahil ganap ng flag bearer ang ating bida, nabigyan na ito ng uwanong misyon, at iyon ay ang mga misyon na naiwan ni Luna. Isang misyon na balak patayin ang ating bida. Pero kay Jean, isa itong misyon para bigyan siya ng pakpak at mas lalo pang mabigyan ng parangal ang kanyang pangalan. Pagpapatuloy, matapos ng pagtitipon na iyon, lumabas ang ating bida, at hinahabol siya ngayon ng kanyang kambal na kapatid. Nang tawagin si Jean, agad na lumingon itong ating bida, dahil nagtaka ito bakit siya tinawag ng Tone Twins. Dito ay kita ang pag-aalala ng mga ito, dahil hindi madali ang patayin ang isang Black Knight. Kaya lang ang dalawa lang rin ang sumagot sa tanong nila, iyon ay dahil alam nila na hindi mamamatay si Jean sa misyon na iyon. Sinabi pa ng dalawa na talagang pinahirapan raw sila ng kanilang mga kapatid na si Maya at si Anne. Dito ay napangiti na lang ang ating bida na kausap ang dalawa. Iyon ay dahil ng unang punta nito sa Mitre Desert pinatay niya ang dalawa, ngayon ay kasama niya ang mga ito ng buhay. At natawa na lang ito sa mga pinagsasabi ng kanyang mga kapatid. Nagtaka naman ang dalawang ito bakit tumatawa si Jean, gayong nag-aalala raw sila para sa ating bida. Sabi lang ni Jean, medyo nakakapagtaka lang raw na nag-aalala ang mga kapatid niyang ito, na gayong gusto siyang patayin nito. Nang sabihin ni Jean na buhay siyang nakauwi ngayon, agad na may lumapit pa na isa sa mga kapatid ni Jean, at nagsabi na masaya rin daw siya na buhay si Jean, na lumingon ang dalawang ito. Ang dumating ay medyo mainit ata ang ulo dahil ramdam ang bigat ng hakbang ng mga paa nito na palapit sa ating bida. Ang dumating pala ay si Mary, ang nagbigay ng Fire Phoenix kay Jean, ito ang ikapitong flag bearer na inis sa ating bida. Nang magpakita ng ganong itsura si Mary, ang dalawang kambal ay takot na takot ngayon. Agad na kinuwelyuhan si Jean, at nagsabi si Mary na kung alam lang raw ni Jean kung gaano siya katagal na nag-antay na makauwi ng buhay ang ating bida. Sabi nito, gigil na ako sa iyo, nang makita-kita ka pa, at sinalo ang atake ni ama ng ganon, kumukulo na ang dugo ko, na hindi ako makatulog, at gusto na kitang labanan, sabi nito, na si Jean ay masayang nagsabi na, ganun ba? Sabi naman nito, kung ganon, tara na. Isang mabilisang laban lang, sabi nito, kaparehas nga sa na-upload ko ng novel nito. Dahil doon, agad na sinukbit ni Mary ang kanyang braso sa leeg ni Jean, at hinihila na ito palabas, nasabi naman ng kambal na aalis na sila at baka madamay pa sila. Tandang-tanda ni Jean ang regalo na ito ni Mary noon sa kanya, na Phoenix Heart, alam na niya ang dahilan kung bakit ito binigay ni Mary sa kanya. Dahil sabi ni Mary noon, nakainin raw ito ni Jean at magpalakas kaagad. Iyon ay dahil gusto niyang makalaban si Jean sa panahon na malakas na ito. Na ganun na nga ang mangyayari ngayon, dahil gagawin ni Mary ang lahat para lang maging malakas si Jean at maging karapat-dapat na makalaban niya. Kaya dito, imbis na matakot o mangamba, natutuwa pa si Jean, dahil isa lang ang ibig sabihin nito, hindi lang si Luna, Yona, kundi pati na rin si Mary ay kakampi niya sa pamilyang ito. Kaya lang sabi ni Jean, ayaw kong lumaban, sabi nito, na natigilan si Mary sa paghila rito sa sinabi ng ating bida. Si Jean naman ang humawak sa kanyang ate, sabi nito, kakabalik ko lang at bago lang akong anging flag bearer, wala raw siyang sapat na dahilan para labanan si Mary, lalo pat may mahalaga siyang misyon ngayon. Galit naman si Mary ngayon, anong pinagsasabi mong bata ka? Akala mo ba nag-antay ako ng matagal para lang marinig yung pagtanggi mo? Ilabas mo ang Phoenix Heart na binigay ko sa iyo, iluwa mong lahat iyon, sabi nito. Sabi pa ni Jean, kung may ibibigay ka sa akin na makakatulong sa akin ngayon, baka pagbigyan kita, sabi ng ating bida, na natigilan ito. Ano naman ang gusto mo, sabi ni Mary, na tumawa lang si Jean at nagsabi, ikaw na ba alang umalam kung anong pwede mong ibigay sa akin? Na ngayon naman ay nagwawala na ito. Dahil hindi niya alam kung anong ibibigay kay Jean, at pinapahirapan pa siyang labanan si Jean. Sa Garden of Sword, dito ay maririnig at ramdam ang isang matinding puwersa na naglalaban. Ayun na nga, dito ay nagpapainit si Mary, at kinakalaban niya ang kanyang kuya na si Duchess, at galit na galit sa ating bida ngayon. Sabi nito, walang hiya ang batang iyon, alam ba niya kung gaano ako katagal na nag-antay sa kanya para makalaban siya, tapos tatanggihan lang ako. Tuloy-tuloy ang labanan ng dalawang ito, kay Duchess niya nilalabas ang kanyang sama ng loob, na nasasabayan naman ni Duchess ang lakas nitong si Mary.
Sabi pa ni Mary, buwisit na iyon, alam mo ba kung anong sabi niya? Pag may dinala raw ako sa kanya na kung ano na mapapakinabangan niya dun raw siya papayag na labanan ako, na iniilagan naman ni Ditches ang mga pag-atake ni Mary. Iyon ay dahil ngayon ay talagang parang bulkan na sasabog na ang isang ito sa galit, at sinisigaw ang pangalan ng ating bida, na buwisit raw ang batang iyon. Sa lakas ng suntok na iyon ay parang may isang napakalakas na shockwave ng hangin ang sumabog sa lugar ni Ditches, na tumalsik ang kanyang kuya palayo, di malaman kung umilag pa ito o napalipad ng suntok ni Mary. Ayun, okay naman pala si Ditches ngayon, at wasak-wasak ang mga bato sa lugar na ito sa lakas ni Mary. Sabi ng isang ito, mukhang talagang naisahan ka ng ating bunsong kapatid, talaga bang sapat na ilabas mo ang galit mo na iyan para lang roon? Tanong nito, ang isang ito ay si Dipas, ang ika-4 na flag bearer. Dito ay muli na namang kumilos si Mary, nagmamadaling sumugod. Sabi nito, oo, galit na galit ako ngayon, lalo na pag pinaglalaruan lang ako, pakiramdam ko parang binasag ang puso kay, sabi nito na susuntukan na naman si Dipas. Sabi pa nito, nakita mo naman diba, sinalo lang niya ang pamatay na espada ni ama, na hindi tumama ang suntok nito kay Dipas. Sabi ni Mary, tama talaga ako nang hinala sa batang iyon, malakas talaga iyon. Dito sa pag-ilag ni Dipas, sinuntok niya sa mukha si Mary, at nagsabi na masyadong nagpapadala raw sa galit si Mary, isa na raw itong karamdaman. Kaya lang hindi pala tumama ang suntok ni Dipas, nasangga pala ito ng kamay ni Mary, kaya lang kita na mabigat ang suntok ng kanyang kuya, at naiinis ito sa sinabi ni Dipas. Kaya dito ay inalis niya ang kanyang kamay kay Dipas, parang isang babaeng nire-regla sa inis ang isang ito, na nagtaas ng kilay si Dipas. Kainis ka kuya, hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko ngayon, sabi nito. Matapos noon, ay agad na sumipa pa itaas si Mary, na mabilis namang inilegan ni Dipas. Grabe ang sip ang pinakawalan ni Mary, talagang may halong galit ito, pero walang kahirap-hirap itong iniwasan ng kanyang kuya. Kaya lang kahit naiwasan niya iyon, may gumuhit sa kanyang pisngi, na pumutol rin ang kanyang bangs, tanda na nakatama si Mary sa kanya sa pag-atakeng iyon. Hindi lamang iyon, dahil kahit ang tali sa buhok nito ay naputol rin. Dahil doon, agad na bumagsak ang buhok ng lalaking ito, at mukhang hindi ata nagustuhan ang ginawa ni Mary sa kanya. Dito ay lumapag si Dipas, kaya lang mukhang talagang uminit ang ulo nito ngayon. Hinawi niya ang kanyang buhok pa itaas, na naglalabasan ang mga ugat ngayon sa kanyang katawan, tanda na mainit na ang ulo nito. Tumayo ito ng maayos, habang nakataas ang buhok na nakatikip sa kanyang mukha. Sabi nito, hindi ba ako sapat para labanan mo? Galit na sabi nito. Dito ay sumugod si Mary, sabi nito, hindi ako masayang kalaban ka, hindi pa tayo nagkakaroon ng totoong laban, alam. Kung nagpipigil ka lang sa mga laban natin, kaya nakaka-boring kang kalaban, ngayon ang nagpapakulo lang ng dugo ko ay walang iba kundi ang bunso nating kapatid. Na dito naman ay kumilos na si Dipas, agad itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Sabi nito, ganun pala, gusto mo ng kalaban na kukulo ang dugo mo. Sabi nito, na gusto na atang bigwasan si Mary. Bigla ring nawala si Mary sa kinatatayuan nito, talagang mabilis ang galawang ng dalawa. Ayun na nga, nawala sa harapan si Dipas, napunta ito sa likuran ni Mary, mukhang seryoso na itong labanan si Mary ngayon. Sabi nito, oo nga naman pala, hindi kita nilalaban ng seryoso sa tuwing naglalaban tayo. Sabi nito habang nagpakawala ng isang malakas na full swing na sipa. Ayun na nga, biglang lumilipad ngayon ang paa ni Dipas, sa bilis ay malabo nang makita ang paa nito. Ayun na nga, tumama ng ubos lakas ang sipa nito kay Mary, at hirap na hirap itong saluhin ang sipa na iyon ng kanyang kuya, gusto mo pala ng seryoso etong sayo. Sa lakas ng sipang iyon, talsak ang Mary ng napakalayo, talagang gigil na itong si kuya sa kanyang nakababatang kapatid. Kaya lang hindi pa tapos si kuya, naglaho uli ito sa kanyang kinatatayuan, at napunta ngayon sa unahan ni Mary para naman sumuntok ng isang malupitang suntok, sabi nito, tignan natin kung hindi kumulo ang dugo mo ngayon. Ayun na nga, isang uppercut mula sa likod nito ang pinakawalan ni Dipas. Walang hiyang suntok iyon, talsak sa malayo pa itaas si Mary, ganito kasing klaseng laban ang gusto ni Mary yung seryoso, yung masasaktan siya, yung kalabang mas malakas sa kanya, kaya pinatikim na siya ng kanyang kuya.
Kilala ng malinaw ni Deepa si Mary, may mabuting puso raw si Mary. Ang gusto lang nito ay lumaban ng lumaban, na ang ibang kapatid naman niya ay puro kasamaan ang nasa puso't isipan. Kaya sa lahat ng mga kapatid ni Deepas, tanging si Mary lang ang pinagsasabihan niya ng mga mahahalagang bagay, na ngayon ay sumugod na naman ito at sumuntok ng malakas sa mukha ni Mary. Napakatindi ng suntok na iyon, talsak si Mary ng napakalayo na naman. Napuno ng alikabok sa lugar na pinagbagsakan ni Mary, at hindi na ito maaninag pa ng malinaw. Dito ay tumayo ng muli si Mary, at mukhang seryoso na rin ata itong lumaban. Sabi niya, ang bagay raw na nasa paa niya ay custom-made lang, na para bang ito ang pumipigil ng kanyang lakas. Hindi lamang iyon, pati ang nasa kamay niya ay tinanggal na niya ngayon, mukhang lalaban na ito ng patayan sa kanyang kuya. Nang matanggal ang mga armlet na iyon, at bumagsak sa lupa na wasak ang sahig na pinagbagsakan nito, na para bang katulad ito ng kay Goku ng Dragon Ball. Pantik mukhang mas bibilas ng husto ang galawan ng babae, na ngayon ay ramdam na ang enerhiya nito. Kasabay noon, ay tumawa ito ng isang nakakatakot na tawa, na may pulang aura ang lumabas sa kanyang katawan. Sabi nito, ngayon ay magandang laban ito kuya, tama di ba? Sabi nito, na masayang masaya, pero parang nabaliw na ata. Sa kabilang banda naman, si Jean na mag-isa lang ngayon ay nakaramdam ng matinding lamig at kilabot sa kanyang katawan nang hindi niya maintindihan. Dito ay kasama ng ating bida ang kanyang ate, na nagtanong itong si Luna kung anong nangyari kay Jean. Nagpunta ang dalawa sa tahimik na lugar na ito, na sabi ni Jean na maganda raw rito at payapa, maganda rin ang tanawin, sabi naman ni Luna. Simula pa raw ng bata pa siya, sa tuwing nasasakal siya sa pamilya, lagi siyang pumupunta sa lugar na ito, dahil dito gumagaan ang kanyang puso. Iyon rin ang dahilan kaya nilipat ni Luna ang libingan ng kanyang yaya sa lugar na ito. Sa unahan ay may upuan na pwedeng pagpahingahan sa lugar na ito, na nag-aya si Luna na umupo sila ng kanyang kapatid rito, na pumayag naman si Jean, na matagal na niyang gustong makasama ng tahimik ang kanyang ate. Habang umuupo itong si Luna, sabi nito na ganun rin ang gusto niya, makasama at makausap lang ng payapa si Jean. Napabuntong hininga ito, hindi raw niya naisip na mauuwi sa ganitong sitwasyon ang lahat, dahil marami siyang gustong gawin na kasama ang ating bida sa pagbalik nito, pero isasama naman siya ng kanyang ama. Sabi pa ni Luna, ang kanilang ina raw ay hayagang nagpapakita ng matinding galit sa kanya, tapos ang mga Elder Council naman ay walang balak na ibigay kay Jean ang kanilang ultimate skill. Tapos aalis pa raw si Luna, kaya naiinis siya sa sitwasyon ngayon, dahil may iwan na mag-isa si Jean, kaya hindi niya maisip kung anong hirap na naman ang pagdadaanan ng ating bida. Sabi ni Jean, malungkot raw din siya at hindi sila magkakasama ng kanyang ate ng matagal, pero para kay Jean ang mga nangyayari raw ay hindi na masama, kaya nagulat si Luna. Sabi ni Jean, nasa sitwasyon raw siya na pwede siyang patayin at ipatapon ng kanyang ama sa underground na kulungan, pero binigyan siya ng pagkakataon ni Chiron. Kaya nagpapasalamat siya kay Chiron sa ikalawang pagkakataon, na ang kanyang ina naman daw ay hindi nagiging maingat sa mga hakbang nito para sa ating bida. Nagtaka naman si Luna sa sinabi ni Jean na hindi maingat ang kanilang ina. Sabi ni Jean na talagang ginagawa raw lahat ni Rosa na labanan si Jean sa tingin nilang patas na paraan, na kung siya raw ang nasa posisyon ng kanyang ina, papatayin raw niya si Jean kahit palaban ito kay Chiron. Dito naman ay napapaisip si Luna sa tumatakbo sa isipan ni Jean, dahil kung ganun raw ang gagawin ni Rosa, sisira raw ito sa repostasyon ng kanilang angkan. Dito ay napangiti habang nagtatanong itong si Jean, sabi nito, kung ganon, tatanungin kita ate, sa palagay mo, anong mas delikado, at maalog minsan ang autoridad ni ama? O ang bigyan ako ng pagkakataon na mas lalong lumipad pa ng mas malayo sa ating angkan? Nanatigilan naman si Luna sa sinabi ni Jean. Dito ay napahinga na lang ito at napangiti, dahil nagets niya ang sinabi ni Jean. Sabi nito na mas gusto niya ang huling sinabi ng ating bida, iyon ay dahil sa sinabi ni Jean, kumpiyansa ito na magtatagumpay siya sa kanyang misyon, dahil tulad ng pagkakamali ni Joshua, sinayang raw ni Rosa ang pagkakataon na patayin si Jean, dahil darating ang araw na papalitan ni Jean si Chiron sa trono, dahil lang sa hindi siya pinatay nila Joshua at ni Rosa. Sabi pa ni Jean na alam na niya ang mga naging desisyon ng mga Elder Council, bagay na wala raw silang magagawa, kasi tauhan ni Rosa ang leader ng mga council,
na matagal ng panahon na namumuno sa Garden of Sword. Pero natutuwa si Jean, kasi si Uncle Jed ay tuturuan siya ng personal ni Jed ng mga iilang lihim na teknik ng kanilang pamilya. Sabi pa ni Jean, kahit ano pang gawin nila, sa huli wala silang magagawa kundi ang tanggapin ako, dahil sa huli ang lahat ng bagay sa ating pamilya ay mapupunta sa aking mga kamay. Dito ay napangiti si Luna, dahil alam na niyang makakaalis siya ng payapa, dahil malinaw sa kanya ang mga salitang iyon, na mas malakas na si Jean ngayon, maaaring mas malakas pa kaysa kay Luna, dahil ang tinutukoy ni Jean, ay mapupunta sa ating bida ang posisyon ng patriarka ng kanilang pamilya. Kaya natuwa ang isang ito na nagsalita, ngayon lang raw siya nakaramdam ng ganitong ginhawa, na hindi na pala niya kailangan pang protektahan si Jean. Dito sabi ng ating bida, hindi ko ba nasabi sa iyo, na sa oras na makabalik ako sa pamilya at maging isang flag bearer, iyon ang araw na ako na ang magpuprotekta sa iyo. Dahil doon, isang magandang ngiti at ginhawa ang naramdaman ngayon ni Luna sa mga sinabi ni Jean. At naalala niya ang mga katagang iyon ni Jean nung panahong namatay ang yaya ni Luna. Sabi niya na pagbalik raw niya bilang isang flag bearer, siya na ang puprotekte kay Luna para hindi na ito umiyak pa at masaktan. Kaya isang masayang Jean ang nagsalita ngayon, sabi nito, sige lang sumunod ka lang kay ama, hindi mo na kailangang mag-alala pa sa akin, habang wala ka, ako muna ang bahala sa mga iniwan mong trabaho, at walang magiging problema ate, sabi nito. Dito ay masaya ang puso ni Luna, tulad pa rin daw ng dati si Jean, malakas ang loob, may kay-abangan, pero hindi nakakaasar, at kitang-kita na niya ngayon na talagang hindi na bata si Jean, at kaya na niyang ipagkitiwala ang likuran niya sa ating bida. Kung ganun, maraming salamat bunsong kapatid ko, pagbalik ko, ikukwento ko ng buo sa iyo kung anong misyon na nang ipagagawa sa akin ni ama. Na si Jean naman ngayon habang nasisinagan ng paglubog ng araw, masaya itong nakatingin sa itaas. Ganun rin ang nararamdaman ni Luna ngayon, masaya ito, panatag para sa ating bida. Sabi ni Jean, sige ate, mag-aantay ako sa pagbabalik mo, sabi nito. Dito naman, hindi lamang si Jean at Luna ang masaya na nag-uusap sa ilalim ng paglubog ng araw, ganun rin ang dalawang ito na si Dipas at Mary, nabagsak si Mary, mukhang talo siya sa kanyang kuya, at masaya rin silang dalawa. Ano kayang magaganap sa susunod na kabanata? Nakakabitin na makita ang pagpapatuloy sa laban ni Jean at Beredin. Abangan!